Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pues, sagutan natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. Unahin natin ang naging kaganapan sa Itbulaga Studio kahapon na kung saan ay nagsibalikan po ang 7 clones natin sa Itbulaga para syempre personal na magpasalamat po sa TBJ Production, kay Direk Ice, diba? Kalabasing Big Soto at sa mga Dabarkads natin. Sabi nga po ni Roel Carino, sana hindi daw po ito yung last na nagkaroon sila ng concert. Sana masundan pa raw ito mga Kadabarkads na siyang sinang-ayunan naman ng mga Itbulaga host dahil nakita po nila kasi yung success ng naturang concert. And also, marami din po ang nagsasabi na sana magkaroon ng part 2 ang concert na yon. Siguro kung magkakaroon ng part 2, dapat atakma itong itapat for Valentine's Day. Suggestion ko lang naman yun mga Kadabarkads para nang sa ganun ay magkaroon po ng time, diba, yung mag-asawa na mga oldies natin dyan na sumusuporta po sa mga clones natin. Congratulations sa 7 clones natin at sa bumuo po ng concert na to. Samantalang meron naman pong statement ulit si Lucky M. Robles at sabi niya nga dito, Gary B. Clone performing Gen Top SB19 in our Gen Z Song Challenge. Thank you so much Dance Royalties sa pag-guide sa akin sa sayaw, nakapagsayaw din after 25 years. Salamat din sa pag-guide sa akin sa vocal coach. Ayan, binanggit niya po dyan. And thank you sobra kay Kuya Pedro and the Halo Blocks sa music arrangement. Love you guys. Pinasalamatan niya din po si Ice Guerra and syempre ang TBJ at ang Itbulaga. Sobrang grateful and thankful na mga clones natin mga Kadabarkads sa Itbulaga at sa TBJ Production. Samantalang sa mga naghahanap naman po kay Stephen JC kung bakit wala ito sa naturang concert. Ang dami po kasing schedule ni Stephen JC and nagkakaroon po siya ng conflict. Kaya kung inyong napansin, wala po siya sa concert ng mga clones. Pero eto nga po at nagkasama-sama silang muli. Reunited si Stephen JC with the other clones natin. At sabi niya nga dito, no more missing them, I'm back with my guys, TBJ Pam. And then nag-flex po siya ng 4 na picture kasama niya dyan, si Lucky, Daryl Shane, and syempre si Arman Mandapat at si Abiola. With mga singing queens din natin and syempre Roel Carino mga Kadabarkads. So nakakatuwa lang kasi nakikita pa din natin itong sila Stephen JC at mga clones natin, 'di ba? Araw-araw natin sila nakakasama pag meron po silang schedule sa Itbulaga. Samantalang next topic naman tayo. Pag-usapan natin itong paghamon po ni Anjo Eliana sa TV5 at kay Mr. MVP. Di ba tinakot po ni Anjo Eliana ang TV5, nasasabihan daw yung mga followers niya na wag na daw manood no, ng TV5 or i-boycott na lang ang TV5, yung 5 million daw na followers niya. Ngayon, parang binabalik po ito ng mga page na ganto ganyan. Sabi nga dito, Anjo Eliana binanatan sina Christopher Min at ang TV5 network, sinira umano ang pagkatao niya. So, ito po yung statement ni Anjo Eliana dyan, no? Nananawagan ako sa station ng TV5. Si Manny Pangilinan, Mr. Pangilinan, may mga problema kayo sa mga tao nyo dyan. Ito ang si Christopher Min. Siniraan ako, hindi man lang ako inimbita. Gusto kong pumunta dyan para depensahan ang sarili ko. Ayaw mali naman yon Mr. MVP. Ano yan? Pwedeng kayo manira ng tao tapos hindi pwedeng depensahan ng tao? Mali po yan. Kaya yung tao nyo, si Christopher Min, sinisiraan ako. Sabi ko, punta ako dyan, mag-explain ako. Ayaw naman akong papuntahin. Magbabox reveal lang naman ako Sabihin nyo lang kung gusto nyo magdeklara ng gera, sasabihin ko sa mga followers ko na wag nang manood dyan sa Channel 5 kasi unfair kayo So, itong statement daw na to ni Mr. Anjo Eliana ay nakakaapekto sa TV5 and syempre kay Mr. MVP. Sabihan ba naman, hamunin ba naman mga Kadabarkads na sasabihin daw yung followers niya na wag nang panoorin ang naturang programa? Saktong meron po ngayon na issue ang TV5 at ang ABS-CBN
'Diba? So ang ABS-CBN po, hindi po sila nakapag-remit sa takdang panahon ng pera na dapat ay sa TV5 na umabot na po ng halos 1 billion. Grabe, December na ngayon, October, dapat na kompleto na po nila yung i-remit nila mga Kadaber Cards. Pero hindi po. Parang dinidelay po nila yung bayad. Napuno na ang TV5 mga Kadaber Cards. Kaya ayan, binigyan po sila ng taning na 30 days at hindi na po mapapanood yung kanilang mga programa sa naturang network. Huwag po kasi nilang inaanos ang TV5. Parang sinusubukan dahil ito talaga ay palaban. Malakas na po ang loob nila mga Kadaber Cards. Lalo na't ang lakas na nila ngayon sa tao. Ngayon, ito po yung pahayag ng TV5. Tagalogin na lang natin para mas maunawaan po ng marami. Sabi dito, nang nawala ng prangkisang ABS-CBN noong 2020, binigyan sila ng TV5 ng bahay. Nang mawala ang Itbulaga noong 2023, tinanggap namin sila sa amin. Palagi kaming kapatid sa sino mang nangangailangan. Kinilala ng TV5 ang halaga ng mga sikat na programa ng ABS-CBN sa ating mga manonood. Gayunpaman, ang kabiguan nilang matugunan ang kanilang mga pinansyal na pangako ay sa amin ay naging napakahirap para sa amin na bayaran ang sarili naming mga empleyado, talento at kasosyo na tumutulong sa paghahatid ng mga programang ito sa inyong mga tahanan. So, in short, nag-abono po ang TV5 dahil hindi po nagbabayad ang ABS-CBN. Ang aming kasunduan sa nilalaman sa ABS-CBN ay nangangailangan sa kanila na i-remit sa isang napapanahong batayan ang bahagi ng TV5 sa mga kita na kanilang kinokolekta mula sa mga advertisers. Ang mga nakolektang halagang ito, ang bahagi natin na hawak ng ABS-CBN para sa TV5 ay umabot na sa material na halaga na lubhang nakakaapekto sa kakayahan ng TV5 na bayaran ng sarili nitong mga obligasyon. Sa kabila ng aming paulit-ulit na apela, nabigo ang ABS-CBN na bayaran ng dapat bayaran ni hindi sila nagbigay ng mga katiyakan o ipinapahiwatig na maaari o gagawin nila. Upang maging malinaw, pinahalagahan namin ang pakikipagtulungan sa ABS-CBN at bilang bahagi ng parehong industriya, naintindihan namin ang mga problema ang pinansyal ng ABS-CBN. Ngunit ang TV5 ay naharap din sa sarili nitong mga hamon. Kailangan namin ang mga pondong inutang sa amin upang magpatuloy sa paglilingkod sa inyo. Aming mga manonood, ang ating kaluwagan, gayon din ang pagtitiis ay dapat na ngayong sumuko sa mga katotohanan ng negosyong ito. Sa inyo, aming mga manonood, matitiyak na kami ay nakatuon sa paglilingkod sa inyo gamit ang pinakamahusay na programming anuman ang mangyari sa lahat ng isyong ito. Natili kaming tapat sa inyo mga kapatid. So yan po yung naging statement ng TV5. Napakadinaw na hindi po nakapag-remit ng tama itong ABS-CBN sa takdang panahon. Kaya kinakailangan po nila na i-terminate ang mga programa simula po sa 2026. Hindi na po mapapanood ang ilan sa mga programang umiere po sa TV5. At kung inyong mapapansin sa ilabas po na statement ng TV5, nasabi po nila dyan yung pagbibigay po ng tahanan sa programang Itbulaga ng 2023 na kung saan tinanggap po nila. Nangangahulugan lamang nito na ibig sabihin po ng TV5, bukas sila sa lahat. Yun nga lang, sana sumusunod sa rules and regulation, di ba? Ang mga pumapasok dito. Kaya ganyan po ang nangyari sa programa po ng ABS-CBN. Di kasi sila sumusunod mga Kadaber Cards, kaya ayan po yung action ng TV5. So ano po ang masasabi ninyo dito mga Kadaber Cards? Please comment down below and don't forget to like, share, comment, and subscribe.